Ako po si Lenlen, 35 years old na, taga Cavite. Nung kabataan ko, nakaranas na din naman akong pagparamdaman at pagpakitaan ng mga multo. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan ay nung huling uwi namin sa probinsya. Dahil bukod sa mahal ko sa buhay ang involved, hindi lang ako ang nakasaksi, kundi madami kaming mga nandoon. Hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo kung anong nangyari. Sanggol pa lang daw ako nang maghiwalay si mama at papa, kaya naiwan ako sa pangangalaga nila lolo at lola. Nasa high school na ako nang magpakita sa akin si mama, pero nakatira na ako kay papa nung time na yon. After mawala ni papa ay nagsolo na akong mamuhay at magtrabaho sa Maynila. Pero bukas naman ang komunikasyon ko sa lahat ng kamag-anak ko, lalo na kina lola. Ganon din kay mama na napatawad ko na din. Katunayan, taon-taon ay umuuwi kaming lahat sa bahay nila lola para magbakasyon kasama si mama. Yun na din ang pinaka-reunion namin sabay sa kapistahan ng barangay. Kahit wala kaming pera at mahal ang pamasahe, ay gagawa ng paraan na makauwi. Dahil pangako namin yon kina lola na ang tanging hiling lang naman ay makasama kaming lahat kahit isang beses sa isang taon. Tuwing umuuwi kami ay napupuno ng saya, ingay at tawanan yung bahay nila ni lolo. Likas kasing mga kalug ang mga tiyuhin at pinsan ko, lalo na kapag nagsama-sama. Pero kaiba nung taon na yon. Kahit na nga iyon yung pinakakumpleto talaga naming lahat, malungkot at mabigat ang dibdib namin dahil may sakit si lola at ilang araw nang nakahiga. Nag-alala kami dahil may edad na talaga si lola. Kagaya ng dati, bago pa kami umuwi ay nagpadala na kami ng mga share namin para sa handaan. Madami pa din namang putahe at hindi nawawala ang lechon dahil iyon ang bilin ni lola. Pero wala na yung mga kakanin na si lola mismo ang gumagawa, gaya ng suman na moron at yung binagol. Sayang nga kasi once a year lang din kami nakakatikim nun. Walang nangahas maglabas ng videoke dahil baka maabala ng ingay si lola. Kaya ayun, napakatahimik. Parang hindi fiesta. Puro kwentuhan at pagsi-cellphone na lang ang inatupag namin. Bandang hapon na yon, hindi nakatiis yung tiyuhin ko. Parang sobrang lungkot daw kasi, kaya inalabas din niya yung videoke. Sigurado naman daw siya na hindi magagalit si lola kung magkantahan kami, kasi yun ang gusto niya. Mahilig din kasi siyang kumanta. Sa kanong tanghali nga daw na pinapakain ni tita, nagtanong kung bakit walang videoke. Kaya biniro ni tita na bakit kakanta daw ba siya. Sumagot naman daw ng oo. Kakanta siya ng Usahay. Favorite niya kasi yon. Kaya ayun, sabi namin oo nga, baka matuwa si lola pag nag-videoke kami. Nagbiro pa si tito na baka mamaya magulat pa kami. Nagsasayaw na si lola ng bulaklak ng Viva Hot Babes. Nilalabanan niya kasi si na mama sa pagsayaw nun. Pero syempre, joke lang ni tito yon. Kasi nga alam naman namin na mahina na nga si lola at hirap nang maglakad. Tapos nalibang na kami lahat sa pagkakantahan habang tumatagay. Pati si lolo nakiupo din dun sa tabi namin. Yung videoke nakasandal sa dingding. Tapos ako, nakaupo paharap sa pinto nila kung saan tanaw ko yung loob ng bahay. Kasalukuyan ako kumakanta noon nang makita ko sa sulok ng mata ko na may lumabas sa kwarto nila lola. Tapos naupo doon sa sofa paharap sa amin. Hindi ko pinansin. Kala ko si tita. Baka chinek niya sa kwarto si lola. Nung instrumental ng kanta, tumagay muna ako. Habang nakatingala kong iniinom yung alak, napatingin ako sa loob.
Tapos muntik na akong masamid sa pagkagulat kasi nakita ko si Lola pala yung nakaupo doon. Di nagsalita ako sa mic. Sabi ko, "Uy, si Lola lumabas." Tapos nagsilipan sila lahat. Binati nila si Lola. Tinanong kung okay lang. Gumanti naman ng kaway si Lola. Tapos tinaboy kami ng kaway na para bang sinasabing, "Sige na, tuloy lang namin." Isip namin noon, baka gusto kami makita ni Lolang nagkakantahan kaya pinilit niyang makalabas. Dinedicate ko pa kay Lola yung sunod na kanta ko, yung lagi niyang pinapakanta sa akin. Tapos si Mama nakatabi ko, sabi niya parang nahihirapan si Lola sa pagkakaupo kaya lalagyan daw niya ng unan. Pumasok siya sa bahay. Dinaanan niya pa si Lola. Sabi niya, "Saglit, kuha kita ng unan." Tumango pa si Lola sa kanya. Pagpasok ni Mama sa kwarto, nagulat kami nung bigla siyang sumigaw ng malakas. Yung hysterical na sigaw na may kasamang iyak. Kaya nagsuguran kami lahat sa kwarto. At nagimbal talaga kami sa nakita namin kasi nakalatag doon yung katawan ni Lola na wala ng buhay. Pagtingin namin sa kinauupuan niya, wala na siya doon. Tulala at namutla kaming lahat. Walang makapagsalita sa sobrang kilabot na naramdaman namin. Si Lolo yung unang nakabawi. Sinilip lang daw kami ni Lola para ipaalam na masaya siyang aalis dahil hanggang sa huli ay pinagbigyan namin siya. Hello po sa inyo mga kapasta. Tawagin niyo na lang akong Carol. Fan ako ng mga horror stories mula pagkabata. Kaya naman super fan din ako ng YouTube channel na to. Pero never ko po naisip na makaka-experience din ako ng isang eksena ng kababalaghan na maibabahagi ko dito. At hindi ko din po akalain na mangyayari yon sa binyag pa mismo ng anak ko. Nangyari po yun last year lang. Ayun nga po, nag-decide kami na pabinyagan na yung panganay naming anak na 2 months old noon. Bale, 5 pares ng ninang at ninong yung kinuha namin. Siyempre, ako ang kumuha ng mga ninang na mga friends at relatives ko. Tapos yung asawa ko sa mga ninong. Simple lang naman yung pabinyag namin. Hindi nga special dahil may mga kasabay kami. Pero gusto ko kasi na maging memorable talaga yung event na yon. Kaya kumuha talaga kami ng official photographer. Kahit naman kasi may mga camera na lahat ng cellphone ngayon, iba pa din ang pitik ng isang profesional. Masipag yung nakuha namin. Bawat anggulo at eksena, siniguro niyang makuhanan. Natapos na yung ceremony at kanya-kanya ng pwesto sa altar para sa photo ops. Medyo metikuloso pala siya at very artistic. Gusto niya lahat ng kukuhanan niya ay nasa magandang anggulo. Una kong napansin yon nung sa may hawak pa lang na kandila. Meron siyang pilit gustong makuhanan dun eh. Pinapa-adjust niya yung mga katabi ko dahil natatabunan daw yung isang ninang. Pero hindi ko na pinansin. Tapos ayun nga, nung photo ops na, inuna niya muna kaming family. Tapos sunod lahatan. May pinapaurong na naman siya dahil natatakpan daw. Pero nagtaka yung pinaurong kasi nung umurong siya, may puwang sa pagitan namin kasi siya yung katabi ko. Gusto kong kontrahin kasi baka pangit tignan na may puwang, pero nagpa-smile na siya. Nagkakatinginan na nga lang kami ng mga mare ko. Tapos turn na ng puro ninang lang kasama kami ni baby. Pinaurong na naman niya yung katabi ko. Or palit daw kasi laging dun yung pwesto nung natatakpan daw. Napakunot noon ako. Nagtitinginan na kami ng mga kumare ko at hinahanap kung sino ba kasi yung sinasabing lagi daw natatakpan. Pero
Parang wala namang pake yung photographer na nagtataka na kami. Maya-maya, one by one naman ang kukunan. Buhat si baby. Nauna naman ang mga ninong nun. Tapos ninang. After nung last ninang, expect namin na pwede na kaming umalis. Kasi nakakahiya sa mga bisita ko. At mukhang mga gutom na. Saka umiiyak na din yung anak ko. Pero pinigilan kami ng photographer kasi wala pa daw kuha yung isang ninang. Tapos nagpalinga-linga siya na parang hinahanap niya yon. Tinanong ko naman yung mga ninang kung sino pang hindi na picturean kasi nakita ko naman na lahat sila may picture na. At yun nga din, sabi nila natapos na sila lahat. Kaya sabi ko kay kuyang photographer na okay na, napicturean na lahat yung 5 ninang. Pero sabi niya, hindi pa daw napicturean yung mahiyain na laging nakatago. Sabay turo niya sa gawing likod ko. Pero paglingon ko naman ay wala nang ibang tao. Dahil nakababa na nga ng altar lahat at halos kami na lang din yung nandun. Kinilabutan ako at biglang napatakbo pababa. Buti na lang at buhat ng mister ko yung anak namin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at natarayan ko na yung photographer. Sinita ko siya at sinabi na kanina pa siya nagpapanggap na may iba pa kaming kasama doon kahit na wala naman. Natulala yung photographer at hindi agad nakapagsalita. Nung una, akala ko ay dahil napahiya siya sa malakas na pagsigaw ko sa kanya. Nakatingin kasi sa amin yung mga tao doon. Pero napansin ko na doon siya nakatingin sa lugar kung saan niya sinabing nandun yung ninang na hindi pa napicturean. Nanginginig siya nung sabihin niyang bakit hindi namin nakikita yung babae. Inaya na kami ng asawa ko at sa reception na lang daw mag-usap. Ang nangyari, inalalayan pa tuloy siya ng isang ninong dahil natutulala pa siya. Pagdating doon sa reception, habang kumakain na lahat ng bisita, ay kinausap namin siya at tinanong naming mabuti kung ano bang nangyayari sa kanya kasi natatakot na kako yung ibang bisita sa kanya. Pero sagot niya kahit daw siya ay natatakot din at hindi niya maintindihan kung bakit hindi namin nakikita yung nakikita niya. Kita nga namin ng asawa ko yung pamumutla at panginginig niya. Medyo may edad na din siya, kaya nag-alala din kami. Baka biglang atakihin sa puso. Inulit nga namin yung tanong kung sino ba kasi yung nakikita niya. Tumuro siya sa tabi ko. Isang babaeng payat daw na may mahaba at kulot na buhok. Natigilan ako. Tapos bigla yung paggapang ng kilabot sa katawan ko. Iisa lang ang kilala kong tao na may ganong deskripsyon. Si Laila na best friend ko. Napapikit ako at may narinig akong bulong sa tenga ko na sinabing, "Ninang ako ha?" Nagtayuan ang balahibo ko. Sinabi yon ni Laila nung malaman namin na buntis na ako. Ito pong ibabahagi ko sa inyo mga kapasta nangyari noon pang taong 2010. Nasa unang taon pa lang ako ng high school noon. Medyo matagal na nga itong nangyari pero hindi ko talaga makakalimutan kasi hindi ako makapaniwalang nakakita ako ng multo. Ako nga pala si Sally ng Las Piñas. Nangyari po mismo yon sa bahay namin nung nagkaroon ng handaan dahil birthday ni Papa. Kadarating lang niya noon galing abroad. Nirequest niya kay Mama na kung pwede siyang ipaghanda sa bahay dahil gusto niyang makasama uli yung mga kaibigan at dating katrabaho niya. Nung maliit pa ako, madalas nagpupunta doon ang mga kaibigan niya. Yun kasi ang pinakatambayan nila. Kapag birthday ni Papa ay laging may handa at
Talagang kumpleto sila kasi parang si Papa yata yung leader nila. Lahat nga sila ay kilala ko sa muka at pangalan. Pero mula nang mag-abroad si Papa at yung ilang kaibigan niya ay hindi na naulit na magkasama-sama sila. Kaya nung nalaman ni Papa na nakabakasyon din yung iba sa Pilipinas, ay nagplano nga siya na imbitahan sila sa birthday niya para magkasama-sama uli sila. May ilan lang kaming kamag-anak at kaibigan na inimbita. Pero nakalaan talaga yung handaan na yon para sa mga kaibigan ni Papa kasi parang reunion na din nila yon. Pagdating ko nung hapong yun, galing ng school, ay naabutan ko na nga sila doon sa may terrace namin. Sadyang pinalawak yun ni Papa para sa mga ganoong okasyon. Tinawag ako ni Papa para ipagmalaki sa kanila na high school na daw ako. Successful yung pag-iimbita ni Papa dahil dumating sila lahat. Natuwa naman ako dahil alam kong masaya si Papa noon at nakumpleto niya uli yung tropa niya. Inisa-isa ko sila ng tingin. Natatandaan ko pa din sila lahat. Parang wala pa din silang ipinagbago. Lalo na sina Tito Peter at Tito Jonas. Ganoong-ganoon pa din ang itsura nila at parang hindi nagsitanda. Nagbigay galang naman ako sa kanila tapos ay biniro ko na very good sila lahat dahil walang absent. Sumagot yung isa na natatandaan kong si Tito Anot. May absent na nga daw na 3 eh. Nagtaka ako at pabiro ko silang binilang isa-isa. Sabi ko wala naman eh. 11 po kayo, di ba? Tapos pagtingin ko sa tabi ni Papa, nandoon pala si Ninong Nick na hindi ko agad nakita. Kaya nagmano ako. Nakita ko na parang nagulat sila at nagkatinginan. Pero hindi ko na pinansin at nagpaalam na akong papasok dahil kinakawayan na ako ng mga pinsan ko. Mga 9 PM na yon nang mag-uwian na yung ibang bisita. Pero sina Papa parang noon pa lang napapasarap. Mga lasing na ata kasi may ingay na. Maya-maya ay tinawag ako ni Mama sa kusina at inutusan na dalhin kina Papa yung bagong luto niyang pulutan. Mga lasing na nga sila kasi mga nasisintunado na sa pagkanta. Yung iba naman makukulit na at may kasama pang kumpas habang nakatayong nagkukwento. Si Papa panay din ng bida. Pero yung 3 ay napansin kong tahimik at pangiti-ngiti lang. Nanibago ako kay Ninong Nick at Peter. Sila yung pinakamakulit dati pero himalang hindi bumabangka. Sila yung lagi kong kaasaran dati kaya naisipan kong biruin uli. Sabi ko, "Himala po Ninong, parang may dumaang anghel sa'yo di ka makabida?" Hindi ko alam kung napalakas ba masyado ang boses ko, kaya napatingin sila lahat sa akin. Hindi kumibo si Ninong Nick, kaya naisip ko na nagbago na ang ninong ko. Naging suplado na. Tapos sabi uli ni Tito Anot na sino daw ba ang kinakausap ko. Kung sigurado daw ba ako kung kilala ko pa sila lahat. Sagot ko oo naman po. Tapos hinamon niya ako. Gaya daw dati, nung maliit pa ako, 100 pesos kada masabi ko ang tamang pangalan nila. Namilog ang mata ko at napangiti. Sigurado na ako ang panalo ko. Sabi ko, sige ba? At inisa-isa ko na nga silang ituro sabay-sabi kung anong pangalan. Dahil nasa dulo at magkakatabi, huli kong itinuro sina Tito Peter, Tito Jonas at Ninong Nick. Tapos, bigla silang natahimik. Sabi ni Tito Anot, hindi daw kasali yung mga wala na doon. Natawa ako. Paano ka kung wala andoon naman ka ako sila. Nagkatinginan na naman sila noon. Tapos, pinalapit at inakbayan ako ni Papa. Tinanong niya kung bakit kanina ko pa daw sinasabing nandoon yung 3. Nagtaka ako sa sinabi niya. Kaya itinuro ko uli sina Tito Peter. Ayan ka ko sila.
Sabi niya, hindi daw magandang biro yon at imposible daw ang sinasabi ko dahil matagal na silang patay. Nagulat ako sa sinabi ni Papa. Biglang tingin ako uli kina Ninong Nick at nangilabot ako dahil mistulang bangkay na ang itsura nila. Bigla akong napasigaw at naiiyak sa takot, sabay yakap kay Papa. Ramdam niya yung panginginig ng katawan ko. Maaring nandun nga daw yung 3 kaibigan nila para makisaya at para tuparin yung motto nilang samahang walang iwanan. Good evening po sa admin ng channel na to at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Hindi po totoong pangalan namin ang gagamitin ko. Kaya pakitawag nyo na lang po akong Zoila. Ang ibabahagi ko po sa inyong karanasan ay nangyari nito lang nakalipas na taon. Buwan ng April noon. Isang gabi, bandang 6:00, pauwi na ako noon galing sa trabaho. Sa isang maliit na subdivision kami nakatira. Pagbaba sa jeep, ay nilalakad ko na lang papasok dahil hindi naman kalayuan sa gate ang bahay namin. Nagmamadali na ako dahil magluluto pa ako ng hapunan noon. Bago ako makarating sa amin, ay una kong madadaanan ang bahay ng kaibigan at kumare kong si Salve. Pagtapat ko sa bahay nila ay nakita kong maliwanag at may mga bisita sila. Mukhang may handaan. Naalala ko na inimbitahan nga pala ako dahil isi-celebrate nila ang pagkakapasa sa board exam ng inaanak kong si Julius. Napahinto ako kasi nag-alangan ako kung sasaglit ba ako doon o uuwi. Baka kasi umuwi ng maaga ang asawa ko at datnang walang ulam sa bahay. Dadiretso na sana ako ng uwi nang makita ko sa pinto ng bahay nila ang isang pamilyar na muka. Si Eddie pala yun na asawa ni Salve. Nagulat ako. Hindi nabanggit ni Maring Salve na dumating na pala ang asawa niya at tinanggap niya na ulit. Mula kasi nang mag-abroad ay hindi na sila ang inuwian nito. Nagkaroon na ito ng ibang pamilya kaya solong itinaguyod ni Maring Salve ang anak nila. Ang alam ko ay matindi ang galit sa kanya ng kaibigan ko. Kaya nagtataka ako na nakapasok siya sa bahay nila. Dahil nakatingin siya sa akin ay nahiya naman akong isnabin, kaya kinawayan ko na din. Pero tipid ng ngiti lang ang iginanti niya. Habang nagluluto ako noon, ay iniisip ko ang pagkakita ko kay Eddie. Matagal na kaming magkaibigan ni Salve at parang magkapatid na ang turingan namin. Kaya ipinagtataka ko na wala siyang nabanggit na tungkol sa asawa niya. Gayong magkausap lang kami ng umaga. Pero inisip ko na lang na baka naman hindi niya alam na biglang susulpot doon ang asawa niya at ayaw niya lang gumawa ng eksena kaya hindi niya ipinagtabuyan. Saktong nakatapos akong magluto nang tumawag si Salve at hinahanap na ako. Pilit akong pinapapunta sa kanila. Sabi ko naman pupunta talaga ako dahil may hindi siya sinasabi sa akin na kailangan niyang ipaliwanag. Nagtaka siya at tinanong kung anong sinasabi ko. Sagot ko naman ay hintayin niya lang ako. Mas dumami pa ang mga bisita nila. Nandoon ang mga kamag-anak niya at noon pa lang din dumating ang mga kaklase ng inaanak ko. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay hinanap agad ng mata ko si Eddie. Nakita ko siyang nakaupo sa isang sulok. Katabi ang bunsong anak na babae na abala naman sa pagsi-cellphone. Narinig ko na nasa kusina si Salve, kaya pinuntahan ko siya doon. Kumuha muna ako ng pagkain at nung nasa lamesa na ako, ay saka ko siya sinita. Inginuso ko si Eddie na nakaupo pa din sa tabi ng anak. Tinanong ko siya kung anong ibig sabihin noon. Sinundan naman ng tingin ni Salve ang ininguso ko at tinanong din ako kung sino ba yon. Sabi ko sa kanya, wag na siyang magmaang-maangan at ikwento niya sa akin kung kailan pa dumating at
at bakit nandoon ang asawa niya. Bigla siyang napatingin sa akin at kunot noong tinanong kung anong pinagsasabi ko. Nainis na ako noon kasi hindi ko maintindihan kung bakit parang dinidinay niya. Nakikita ko naman. Inulit ko yung tanong ko na anong ginagawa ni Eddie na asawa niya doon. Sabay turo ko kay Eddie na nakaupo nga sa tabi ng anak. Napalapit naman sa pinto ng kusina si Salve at inilibot ang tingin ng sala, tapos ay lumingon sa akin at tila napipikon din nang sabihin na nasaan daw ba si Eddie na sinasabi ko. Hindi naman daw yon makatuntong sa pamamahay niya. Napasunod ako sa kanya at maging yung anak niya ay nagtataka. Doon na ako naguluhan. Bakit parang totoong hindi nila ito nakikita? Gusto kong tanungin si Eddie kung bakit hindi nila siya nakikita. Pero kinikilabutan na din ako sa naiisip kong dahilan. Nakumpirma ko ang hinala ko nang tumayo si Eddie. Malungkot na nilapitan isa-isa ang mag-iina niya at hinalikan. Tapos ay unti-unting naglaho sa paningin ko. Natulala ako sa nakita ko. Tapos hinimatay na ako. Nang magkamalay ako, ay hindi makapaniwala si Salve at mga anak niya sa ikinuwento ko. Kinabukasan, dumating ang kapatid ni Eddie. Sinabi nito na papunta ito kina Salve nung gabing yun para humingi ng tawad at para batiin ang anak na nakapasa. Pero naaksidente ito at hindi na umabot ng buhay sa ospital, kaya hindi na nakarating sa kanila. Pero mali siya dahil nakarating pa din si Eddie sa pamilya niya. Magandang araw po. Ako po si Dessa na taga Quezon City. May kwento po ako na gustong ibahagi sa inyo. Bata pa po ako nang mangyari yon. Siguro mga nasa 12 anyos pa lang ako. Sa probinsya pa kami nakatira noon sa bahay nila lolo na tatay ni Papa. Si lolo nga pala yung barangay captain doon. Medyo liblib yung lugar na yon nung araw. Matalahib at madaming naglalakihang mga puno. Hilig naming magpipinsan ang magsusuot sa masukal na kagubatan. Lagi naman kaming sinasaway nila nanay at lola dahil baka daw mamaligno kami doon. Madami daw kasing mga hindi ordinaryong nilalang na nakatira sa gubat na hindi namin nakikita. Siyempre bata, may kakulitan, hindi titigil hanggat hindi nakakakita. Isang araw nagkaroon ng malaking handaan sa katabing barangay namin. Birthday yon nung kapitan doon. Imbitado si lolo at mga kapitan ng iba pang barangay. Buong pamilya kaming isinama ni lolo. Pagdating namin doon, namanga ako kasi malaking handaan pala yon. Darating daw kasi si mayor kaya bongga yung selebrasyon. Doon yun sa malawak na bakuran nila kapitan ginawa. Madaming lamesa at bangko na nababalutan ng magagandang tela at bumabaha din ng pagkain. May kaya kasi ang kapitan na yon, malawak ang lupain na sakop niya. Kasama na yung malawak na lupaing natataniman ng iba't ibang puno ng prutas. Sa lamesang malapit doon kami na pwesto. Bandang dulo na yon, madami na kasing bisita nang dumating kami. Nagkaroon muna ng konting programa bago nagpakain. Habang kumukuha sila ng pagkain ay nagkukuyakoy ako at patingin-tingin sa paligid. Pagtingin ko sa isang punong medyo malapit sa amin ay parang may nakita akong aninong maliit na bigla namang nawala. Hindi naman ako matatakutin nung bata ako kaya hindi ko pinansin. Tuloy lang ako sa pagkukuyakoy. Tapos sa pagsipa-sipa ng paa ko sa ilalim ng lamesa ay naramdaman kong may tinamaan ako. May narinig din akong parang umigik. Yun bang daing nang nasaktan? Sa halip na matakot ay yumuko pa ako at itinaas ko yung telang nakabalot sa mesa.
Pero dumating na sina Papa at sinaway ako dahil baka daw mahila ko yun. Kumain na po kami. Habang kumakain nabisi din sila sa pagkukwentuhan. Habang ako naman nagtataka. Kasi napapansin ko na paisa-isang nawawala yung mga natitirang pagkain sa pinggan nila. Napapatingin ako doon kasi iniisip ko kung ano yung pwede ko pang kainin doon na mga tira nila. Pero ayun nga, kakakita ko lang doon sa hita ng manok na hindi na ginalaw ni Mama at balak ko ngang kunin. Pero pagtingin ko uli ay biglang nawala na. Ganon din yung hipon na nasa pinggan ni Lola. Nawala din. Tapos naman na silang kumain noon at nag-uusap-usap na lang. Kaya sigurado akong hindi na nila binalikan yon para kainin uli. Pero ayun nga, at isa-isang nangawala sa mga pinggan nila yung mga tirang pagkain. Sinabi ko kay Mama na nawala yung pagkain pero tinawanan lang niya ako. Malamang daw kasi kinain nila. Hindi niya naintindihan na yung mga tira nila ang tinutukoy ko. Nadismaya ako kasi gusto ko pa sanang kumain. Malakas kasi talaga akong kumain nun. Pero saging na pamulat na lang ang nasa lamesa. Nasa aktong kukunin ko na yon nang bigla akong magulat sa malakas na palakpakan ng mga bisita. Dumating na pala kasi si Mayor. Pagtingin ko uli sa saging ay wala na yon sa lamesa. Pero nahagip ng mata ko yung paggalaw ng tablecloth na parang may humawi mula sa ilalim. Naghinala ako. Nandoon yung kung sinong kumukuha ng mga pagkain. Ganon ang ginagawa ng pinsan kong nangungupit ng pagkain. Ang ginawa ko, bigla akong yumuko sabay hawi ng tela. Pero madilim sa ilalim. Wala akong makita. Pag-unat ko ay nakita kong may lumabas sa kabilang side ng lamesa at mabilis na tumakbo papunta sa gawin ng malaking puno. Hindi ganon kaliwanag sa pwesto namin pero tingin ko ay bata yon. Abala si na Mama sa pakikipag-usap sa mga bisita kaya sinamantala ko yon. Tumayo ako at sinundan yung inakala kong bata. Wala kasi akong ibang nakitang bata doon sa handaan maliban sa apo nung may birthday. Gusto ko lang alamin kung bisita din ba siya. Bakit niya kailangang kumuha ng tira? Nilingon ko muna si na Mama kasi baka pagalitan ako pero hindi nila napansin na umalis ako. Habang palapit ako sa puno ay may naririnig akong naghahagikhikan. Hindi lang pala iisa yung bata. Parang madami sila. Nasa likod na ako ng puno at naisip kong bulagain sila. Bigla akong umikot, sabay sabi ng bulaga. Pero ako yung nabulaga dahil sa itsura ng mga akala ko bata. Bata nga sila pero nakakatakot ang anyo. Maliit pero matanda na ang itsura. Sobrang itim na halos pulang mata lang ang kita. Sila pala yung mga nangungupit ng pagkain. Sa takot ay nagsisigaw ako at kumaripas ng takbo pabalik kina Mama. Iyak ako ng iyak kaya pinauna na kaming umuwi ni Lolo. Nung madaling araw na yon, nilagnat ako. Tapos nung pinatawas ako sa albularyo, ang sabi niya ay namaligno daw ako. Isang pagbati po. Unang-una sa admin at narrator ng paborito kong horror channel at ganun din po sa mga kapwa ko avid listeners. May isang karanasan po ako nung bata pa ako na hindi ko makakalimutan at gusto kong i-share sa inyo mga kapasta. Nasa Cavite pa po kami nung mga time na yon. Tungkol po ito sa isang misteryosong bahay na nakatayo sa pinakakanto ng kalsada papasok sa lugar namin. Kinagisnan ko na yung bahay na yun doon. Siya kasi talaga yung unang madadaanan mo sa pagpasok
at paglabas sa lugar namin. Isang bungalow yon na nakatayo sa loob ng isang malawak na bakuran na madaming puno at halamang namumulaklak. Pero nakapagtatakang magaganda at malalago pa din kahit walang nag-aalaga. Kahit sinong makakita dun manghihinayang kasi yung bahay napakaganda ng structure. Pero dahil walang nakatira at naglilinis ay nagmistulan ng haunted. Sabi ni Mama, matagal na daw yung ganun. Tumanda na lang siya't lahat. Ni minsan wala pa siyang nakitang tumira doon. Walang makapagsabi kung sino ang totoong may-ari. Sabi nung iba, may caretaker daw doon. Pero wala namang nakakakilala at nakakakita. Kahit creepy ang itsura ng bahay, hindi naman ako nakaramdam ng takot doon kahit minsan. Madalas pa nga akong sumampa noon sa pader para lang manguha ng aratilis. Namimitas din ako ng bulaklak ng gumamela at yellow bell doon para ialay sa puon namin sa bahay. Isang beses, araw ng Biyernes yun, ginabi ako ng uwi galing sa pagtitinda ng sampagita. Sa umaga ang klase ko, tapos sa hapon pinapalitan ko si Mama sa pagtitinda sa harap ng simbahan. Mga pasado 7:00 yon, pero madilim na talaga kasi buwan ng January yon. Naglalakad na ako papasok sa looban namin nang mapatingin ako sa malaking bahay. Nagulat ako at napahinto kasi nagliliwanag yung buong bahay dahil bukas ang lahat ng ilaw at bukas na bukas din ang mga pinto at bintana. Na-excite ako kasi unang beses na nakita kong bukas at may liwanag ang bahay na yon. At syempre pa may mga tao na kasi hindi naman mabubuksan yon kung wala. Naisipan kong lumapit sa gate na nakarehas at mula dun tanaw ko yung loob ng bahay. Namanga ako kasi kahit sa malayo kitang maganda ang loob at madaming gamit. Pero mas ikinagulat ko na may natatanaw akong madaming pagkain na nakahain sa mesa at may lechon pa yata yun na nasa gitna. May mga handaan sa malaking bahay. Napaisip ako kung anong meron. Unang beses na nagkatao tapos handaan agad. Dinig sa kinatatayuan ko yung pingkian ng mga kutsara at tinidor. Siguro ay nagkakainan ang mga bisita. May mga naririnig din akong mga boses na nag-uusap at nagtatawanan. Pero hindi ko alam kung bakit kahit anong sipat ko, wala naman akong matanaw ni isang tao. Sa laki ng pagkakabukas ng pinto at bintana imposibleng wala akong makita man lang sa loob. Natanaw ko nga ang mga pagkaing nakahain sa mesa, bakit hindi yung mga tao mismo? Nagtagal pa ako ng ilang minuto doon. Palakad-lakad ako sa harap ng gate, tapos ay sisilip-silip sa loob. Walang ibang taong dumadaan ng mga oras na yon. Nagbabalak na sana akong umuwi ng paghawak ko uli sa gate ay gumalaw yon at natulak pa bukas. Napaatras ako bigla. Natakot akong may makakita sa akin at sabihin binuksan ko. Pero wala nga kasing tao doon, kaya sinong makakakita sa akin? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at humakbang ako papasok. Nagpalingalinga muna ako bago patingkayad na lumapit sa bahay. Pumwesto ako sa may bintana at nakiramdam. Mas dinig ko doon ang usapan ng mga tao. Dahan-dahan akong sumilip. Nakikita ko na ang loob ng bahay at napahanga ako sa ganda. Hindi ko akalaing ganun kaganda ang ayos at gamit sa loob. Parang yung mga nakikita ko sa palabas sa mayayamang bahay na makikintab na kahoy ang gamit at mga kulay ginto. Pero wala pa din akong makitang tao. Kaya tumingkayad na ako at halos mapasok na yung kalahati ng katawan ko. Nilibot ko ng tingin yung buong bahay. Pero wala talaga. Nung aalis na ako sa bintana, ay hindi ko napigilang makagawa ng ingay dahil sumabit ang braso ko sa bintana. Kamuntik na akong mapasigaw sa sakit. Pero napansin ko na biglang tumahimik ang paligid.
Nawala yung boses ng mga nag-uusap at nagtatawanan. Doon parang natakot na ako kasi nagtayuan nga lahat ng balahibo ko. Bumitaw ako sa bintana at kumaripas ng takbo palabas. Hinihingal pa ako nang makauwi sa bahay. Kinuwento ko agad yun kay mama at kay papa na halos kasunuran ko lang. Imposible daw ang sinasabi ko, sabi ni papa, dahil magkasunod lang kami at madilim daw ang buong bahay. Huminto pa daw siya doon dahil nagkasalubong sila ng kumpare niya. Yung normal na sarado at madilim na bahay daw yung nadaanan niya at malayong malayo sa kinukwento ko. Sabi naman ni mama na baka nga totoong may nakatira doon pero mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Tawagin niyo na lang po akong Gemma. Mahigit 30 na ang edad ko at taga Bulacan. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung isang kakatuwang pangyayaring nasaksihan ko na nangyari sa probinsya ng Laguna. Golden wedding anniversary ng mag-asawang Mirna at Pruding at ikakasal uli sila. Kapatid na panganay ng mama ko, si Tita Mirna. Kaya inimbitahan kaming mga kamag-anak sa Bulacan. Bagong dating din galing abroad yung anak nila na siyang sasagot sa handaan na yon. Linggo gaganapin ang kasal pero Biyernes pa lang ng gabi bumiyahe na kaming mga taga Bulacan papunta sa kanila. Gusto kasi ni tita na sina mama at papa ang magluto ng mga handa nila. Sa probinsya kasi ay hindi naman gaanong uso ang magpa-caretaker gaya sa lugar namin. Madami din doong mga nanunulungan o yung voluntaryong tumutulong sa pagluluto tuwing may handaan. Nung gabi pa lang na yon ay naabutan na namin sa likod ng bahay yung dalawang inahing baboy na kakatayin. Yung isa ay panglitson at yung isa ay para sa mga putahe. Noon lang nagkita uli kaya umaatikabong inuman agad kaming magpipinsan. Lampas hating gabi nang matapos kami. Ako na lang yung naiwang gising noon kasi nagligpit pa ako ng pinag-inuman namin. Nung naguhugas ako sa kusina nila, narinig kong umigik yung mga baboy. May maliit na bintana doon sa itaas ng lababo. Bagya akong tumingkayad para silipin yon. Maliwanag doon. Sadyang nilagyan ng ilaw dahil andon yung mga baboy. Tapos may nakita akong isang matandang lalaki. Hindi ko kilala. Hinihimas niya at parang inaamoy-amoy yung mga baboy na takot na lumalayo sa kanya. Napakunot ang noo ko. Iniisip ko kung kamag-anak ba siya ni Tito Pruding kasi nasa loob siya ng bakuran. At bakit niya ginagawa yon sa mga baboy ng ganong oras at wala pang ibang tao. Hindi pa naman oras para katayin ang mga yon. Kinutuban na ako na baka may masamang tangkayon kaya gumawa ako ng ingay para mabulabog siya. Kinalampag ko ang mga kaldero sa bayo ko para hindi ako makita. Pagsilip ko ay nakita kong tumatakbo na yon palayo. Sasabihin ko sana kina papa pero hindi ko na sila inistorbo dahil maaga pa silang gigising noon para mamili ng mga lulutuin. Kinahaponan ay dumating na yung mga nanunulungan at inumpisahan na ang pagkakatay ng mga baboy. Yung mga pinsan kong taga Maynila, parang ignorante. Gusto nilang makita kung paano katayin ang baboy. Pero ako, ayoko kasi naawa ako sa kanila. Pero bigla akong napabalik nang makita kong nandoon yung matandang lalaki. Isa siya sa mga manunulungan. Sabi ni Tita Mirna ay bagong lipat lang daw yon sa lugar nila. Hindi pa din nila gaanong kakilala. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko nung gabi. Nagtaka din si tita dahil bakit daw nanghas na pumasok sa bakuran nila ng ganoong oras. Pero nakakahiya naman daw si Tahin dahil nagmamagandang loob naman na tumulong. Sabi na lang niya
ay pakatignan-tignan na lang namin at baka may hindi magandang gawin. Yun din talaga ang bala ko dahil hindi naman sa panghuhusga. Pero hindi nga maganda ang pakiramdam ko sa matandang yun. Nag-volunteer akong tutulong sa paggayat ng mga gulay. Doon ako pumwesto kung saan makikita ko ang bawat galaw ng matanda. Maraming kalalakihan ang nagtulong-tulong sa pagkatay at dahil nga hindi ko siya hinihiwalayan ng tingin ay nakikita ko yung kakaibang aura ng mukha niya habang nakatitig sa kinakatay na baboy. Parang takam na takam siya doon kahit hilaw pa naman yun. Nakita kong siya ang nagsahod ng dugo noon sa timba kaya puro dugo ang kamay niya. Tapos pasintabi po, nakita kong bahagya siyang tumalikod at pasimpleng dinilaan ang dugo sa kamay niya hanggang sa maubos yun. Para akong maduduwal. Ang weird nung matanda. Tama nga ako na may kakaiba sa kanya. Lalo akong nagka-interes na bantayan yung matanda. Halos hindi ko na inaalis ang mga mata ko sa kanya. Tapos abala na ang lahat. Nagkanya-kanya ng kuha ng mga parte ng karneng hihiwain. May hawak ding malaking parte ng karne. Yung matanda, humila siya ng isang lamesa at bumukod ng pwesto. Madilim na nun at hindi ko na siya masyadong matanaw dahil naharangan na ng mga tagahiwa. Pero nung nakita ko siyang tumayo at pumunta sa likod bahay, ay pumasok agad ako sa kusina. Dala niya yung timbang alam kong kinalalagyan ng mga laman loob ng baboy. Nagtaka ako kung bakit niya dinala iyon doon. Nanlaki yung mata ko nang makita kong kinakain niya yung laman ng timba ng mga hilaw na karne. Halos mamawalan siya sa sunod-sunod na pagsubo. Inubos niya talaga yung laman ng timba. Natakot ako nang pagharap niya ay nakita ko yung mapupulang mata niya na nangingislap. Tapos noon ay parang walang nangyari na pinunasan niya yung bibig niya at bumalik na sa pwesto niya. Walang ibang nakapansin sa ginawa niya. Hindi ko na kinaya at napaduwal talaga ako. Kilabot na kilabot ako sa natuklasan ko doon sa matandang nanulungan. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang siya. Kung aswang ba o ano. Basta sigurado ko, hindi siya normal na tao. Magandang araw po. Ako po si Bonnie ng Caloocan. Kamusta po sa lahat ng mga kapasta natin dyan? May maisishare din po akong kwento dito tungkol dun sa naging karanasan namin ng tropa ko. Hindi naman siya yung typical na kwento ng mga horror stories. Kaya hindi siya ganon na nakakatakot talaga. Pero para sa amin ng mga tropa ko, nakakatakot talaga yun. Kasi paano kung di kami nagamot? Kung naniniwala po kayo sa kulam, ganun po yung nangyari sa amin. February 20 nang mangyari yon sa isang lugar sa Cavite. Birthday nung isang tropa namin. Mula Caloocan ay dumayo pa kami sa kanila nung girlfriend ko, kasama yung pinsan niya. Kagaya ko ding lesbian yung may birthday at kaibigan ko na yon since high school. Kaya hindi ko matatanggihan yung imbitasyon niya. Pagdating namin doon nung hapon, halos kumpleto na tropa. Karamihan sa amin mga les din, pero may mga bakla din at straight na lalaki at babae. Kaya kumpleto talaga kami sa gender. At dahil may bakla sa grupo, expect nyo na masaya yan. Alam nyo naman ang mga gaya nila mga jolly person. Kaya maiingay talaga sila, lalo na kapag magkakasama. Siguradong riot sa tawanan. Kaya wala kaming pinagkaiba sa ibang magkakatropa na happy lang. Yun nga lang, aminado naman ako na baka nga napasobra kami sa pagiging happy namin at di man namin sinasadya nakaperwisyo na pala kami. Ayun nga,
Mga 2:00 ng hapon nung dumating kami sa bahay ni Axel. Madaming handa kasi dibo niya sana. Kaso syempre lesbian nga siya, kaya imbis na dibo party inuman ang nangyari. Kaya dinaan na lang sa dami ng handa at bumabahang alak yung celebration niya. Syempre hindi mawawala yung videoke. Doon naman sa lugar nila, hindi naman ganun kadikit-dikit ang mga bahay. Saka nasa loob naman kami kasi paulan-ulan din nun. Kaya akala namin okay lang yung ganung ingay namin. Isa pa, wala pa naman sa oras ng curfew dahil pasado 8:00 pa lang ng gabi. Kaya nagulat kami nang may biglang kumalabog sa gate nila Axel. Ako yung nasa pinto, kaya ako na ang lumapit para tignan kung sino yung kumakatok ng ganun kalakas. Isang matandang babae na tansya ko senior citizen na yung nabungaran ko sa gate. Nakaitim siyang bestida at mahaba ang buhok. Nakapayong siya, malakas yung ulan kaya binuksan ko na yung gate at pinapasok siya. Pero pagkagulat ko bigla niya agad tinulak yon at tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Tapos galit na nagrant siya at dinuro-duro kami dahil maingay daw kami at nakakapirwisyo. Natahimik kami lahat at nagkatinginan. Nilapitan siya ng tatay ni Axel at pinaliwanagan na may okasyon lang at maaga pa naman. Pero nagwawala pa din yung matanda. Humingi na lang ng pasensya yung tatay ni Axel at sinabing papatayin na lang yung videoke. At sakalang umalis yung matanda na tinapunan pa kami ng nanlilisik na mata bago umalis. Dahil lasing na at maloko talaga, ginaya ng mga tropa naming bakla yung ginawa ng matanda. Kaya nagtawanan kami. Pinatay na nga yung videoke para iwas gulo na lang daw. Kaya puro kwentuhan at tawanan na lang. Hindi maiwasan yung sobrang tawanan kasi ang hirap pigilan pag nagpapatawa yung mga bakla. Tapos nagulat kami. Biglang bumalik yung matanda. Pero nagtaka kami kasi ang bait na niya. Mahinahon at humingi din ng pasensya sa ginawa niya. Sabay abot ng isang bote ng alak. Peace offering daw niya. Tapos umalis na siya. Timing naman yung pagkadala niya dahil paubos na yung iniinom namin. Kaya binuksan na agad yon at nag-shot na. Maya-maya napansin ko, parang kumakatay yung lalamunan ko. Tapos namaos ako. Akala ko dahil lang sa katatawa ko. Pero lahat kaming uminom ng alak na yun namaos. Kaya nagbiro ako na panis yata yung binigay ng matanda. Yun na yung huling salitang lumabas sa bibig ko. Dahil matapos yun wala nang sound yung salita ko at pati na din yung mga tropa ko. Nawalan kami ng boses. Nagkagulo na at nagpanik kami. Ang nangyari, bistula kaming mga pipi na puro sinyasan lang. Ang nakakapagsalita lang ay yung pamilya ni Axel at ibang tropa na hindi naman uminom ng alak. Naghinala yung tatay ni Axel na may ginawa sa amin yung matanda. Kaya pinuntahan niya yon sa katabing bahay. Pero sabi ng kasera nito ay dali-dali itong naghakot ng gamit at umalis. Nagpupuyos sa galit ang tatay ni Axel. Sigurado daw siyang sinalbahe kami nung matanda. Takot na takot kami kasi kahit anong salita namin ay wala talagang madidinig ni isang letter. Tapos may nararamdaman din kaming parang bukol na nakabara sa lalamunan namin. Hindi muna kami pinauwi lahat at kinabukasan may kinontak yung tatay niya. May kaibigan pala itong albularyo sa Maragondon kaya dinala niya kami doon. Matapos ang ilang serye ng gamutan, awa ng Diyos ay unti-unti din namang bumalik ang mga boses namin. Grabe yung matandang yon. Dahil lang sa naingayan siya, handa siyang manakit ng kapwa.
Magandang araw. Ako po si Melba na taga Isabela. Palagi po akong nakikinig dito sa channel nyo at sana ay mapagbigyan nyo din akong makapagbahagi ng karanasan ko. Buwan ng September 2018 nang maranasan namin ng pamilya ko yung isang hindi inaasahang pangyayari na dahil nga po doon ay nagkaroon kami ng napakalaking problema at pananagutan sa ibang tao. Gawa po iyon ng isang taong may maitim na budhi at walang gusto kundi makapanakit ng tao. Biniyag at unang birthday yon ng apo kong lalaki sa anak kong si Vien. Nagmistulang fiesta sa bahay namin dahil inimbitahan namin halos lahat ng mga kapitbahay na malapit sa amin. Masaya ang atmosphere at nag-e-enjoy ang mga bisita namin sa masasarap na putahe. Habang wala pa at nasa simbahan pa ang binibinyagan, pinauna na namin pakainin ang mga inimbita kong kapitbahay. Hindi naman kami nag-alala na kapusin dahil sapat naman para sa inaasahan naming bisita. Matapos makapananghalian ang mga bisita sa binyagan, ay nag-ayos naman kami para sa pagsi-celebrate ng first birthday ng apo ko. Abala na kami noon nang may bigla na lang pumasok sa gate. Isang matandang babae na may kasamang isang batang lalaki. Maayos naman ang itsura nila. Pormal ang mukha ng matanda habang nililibot ng tingin ang mga taong naroon. Habang yung bata naman ay titig na titig sa mga pagkaing nakahain. Nilapitan sila ng anak ko at dahil hindi naman sila kilala ay tinanong ng anak ko kung sino ang hinahanap at anong sadya nila. Tinitigan siya ng matanda at nagulat siya nang sabihan siya nitong masama ang ugali niya. Nag-imbita daw ng mga kapitbahay pero sila ay hindi inimbita. Ganoon daw ba ang mga tao doon na namimili lang kung sino ang iimbitahan? Nabigla ang anak ko at hindi agad nakasagot. Dahil malakas ang pagkasabi no ng matanda ay lumikha yun ng komosyon at pinagtinginan sila ng mga bisita. Kaya agap akong lumapit. Tinanong ko yung matanda kung sino ba sila at ano ang problema. Galit na inulit ng matanda yung sinabi niya sa anak ko. Nagpantig ang tenga ko. Hindi ko alam kung may something ba yung matanda at ang lakas ng loob na basta na lang manita. Hindi naman namin siya kilala at hindi namin alam kung saang lupalop siya galing. Bakit naging masama kami na hindi namin siya naimbitahan? Pero pinili ko na lang maging mahinahon. Humingi ako ng pasensya na hindi sila naimbita at inaya na lang sila sa mesa para makakain. Medyo nagulat ako na kahit galit pa yung mukha niya at hindi pa ako halos tapos magsalita ay nauna na siyang lumapit doon. Paglapit sa mesa ay halos dukutin nila ang mga pagkain doon. Kulang na lang ay ilagay lahat sa pinggan nila. Umulit pa sila ng pangalawa at halos maubos na ang nakahain. Pero hinayaan ko na lang at baka ako gutom lang talaga. Pero matapos nilang kumain ay nakita kong ibabalot na sana nila sa plastic na dala nila yung mga natitira pang pagkain sa mesa. Doon na ako lumapit at sinabihan ko siya na pasensya na pero hindi na nila pwedeng kunin ang mga yon dahil may mga bisita pang darating. Biglang tumalim ang tingin sa akin ng matanda at sinabihan akong madamot. Hindi na ako nakapagpigil at sinagot ko siya na kung madamot ako ay hindi ko na sana sila pinakain doon. Hindi ko talaga lubos maisip kung anong klaseng pag-uugali ng matandang yon. Para lang matapos na ay binigyan na lang sila ng asawa ko ng pera. Kinuha niya yon nang wala man lang pasalamat. Pero bago tumalikod ay hinampas pa muna niya ng palad niya ang lamesa at tila may binubulong na kung ano. Dumating na ang panibagong batch ng mga bisita na karamihan ay bata. Kaya hinainan uli ang mesa ng mga kaparehas lang din naman na putahe. Matapos ang konting palabas ng clown ay pinakain na ang mga bisita.
Pero bago magsiuwian ang mga iyon ay isa-isa silang nagsidaingan ng matinding pananakit ng tiyan. Tapos ay mga nagsusuka. Kaya nataranta na kami. Pinalabas ng asawa ko ang jeep namin at isinugod na sila sa ospital. Naiwan kami ng anak ko na hindi malaman ang gagawin. Tapos biglang nagsisigaw yung anak ko. Paglapit ko sa kanya ay nanghilakbot ako nang makita ko yung mga pagkain sa mesa. Punong-puno ng mga ipis, bulate at kung ano-anong insekto. Hindi namin alam kung saan galing. Bakit biglang nagkaroon nun? Isang kapitbahay ko ang lumapit at sinabi niyang malakas ang kutob niya na yung matandang nakikain ang may gawa nun. Bagong lipat lang daw yon sa lugar namin na siguro kaya lang dumayo doon ay para maghasik ng lagim. Nakita niya siguro na pinuntahan ko ang mga kapitbahay at siya ay hindi. Kaya sa galit na hindi siya inimbitahan ay ganoon ang iginanti niya. Ang nakakagalit pa doon ay nandamay pa siya. Kami ang nagdusa sa pagpapagamot sa mga taong sinalbahe niya. Hindi na kasi namin siya nakita doon kaya ipinagpasa Diyos na lang namin ang lahat. Tawagin niyo na lang po akong Yvonne. Taga Santa Rosa, Laguna po ako. Isang albularyo ang biyanan kong lalaki at madami siyang kwento ng mga panggagamot at pakikipaglaban niya sa mga nilalang na hindi natin kauri. Pero ni minsan ay wala pa akong na-witness na ganon. Pero yung isi-share ko po sa inyo ay tungkol sa na-experience ko na related din sa mga nai-encounter ni tatay. Siguro may 2 years ago na din ang nakakaraan. Almost 3 years na po kaming nakatira sa subdivision na to. Nung una ay kakalog-kalog lang kami. Hanggang sa unti-unti ay nakapundar na din kami ng mga gamit at ang huli nga ay sasakyan. Sa loob ng 3 years na yun, kahit hindi kami parehong palalabas ng asawa ko at mga anak, madami din naman kaming mga kapitbahay na naging kaibigan. Mababait at palabati naman kasi ang mga neighbors ko, maliban sa isang bagong lipat, malapit pa sa tabi namin. Isang bakanting lote lang ang pagitan namin. Isang mag-asawa na halos kaedaran lang din namin ng mister ko ang nakatira doon. Dumaan ako sa tapat nila noong naglilipat sila. Kasama ko yung aso kong aspin na si Luffy. Bumili kami noon ng pandesal. Nagulat ako dahil bigla silang inangilan ni Luffy. Napakabait na aso nun. Sinaway ko naman agad at humingi ako ng pasensya sa kanila. Sabay ngiti at sabi ko na may bago pala kaming neighbor. Pero walang sumagot sa kanila. Sa halip ay sinamaan pa ako ng tingin. Mula noon ay hindi na ako nagtangkang bumati sa kanila. Pero nakakapagtaka na sa tuwing mapapadaan ako sa tapat nila ay laging kakaiba yung tingin nila sa akin. Laging nakasunod ang tingin nila pero nakairap. Kahit saan kami magpangita, sa loob ng subdivision o sa grocery sa labas, talagang kung makatingin para bang may mga galit na hindi mo maintindihan. Samantalang hindi naman kami magkakilala. Sabi ng asawa ko, may sayad ata kaya wag ko nang pansinin at hindi ko naman nga pinapansin. Isang beses nasa terrace ako ng second floor namin at nag-aayos ng mga halaman ko. May dumating na kapitbahay at may dalang ulam para sa amin. Sabay puri sa mga halaman ko. Nung mga oras na yon ay nakita kong nasa terrace din yung babaeng kaedad ko at nakatingin sa amin. Madilim na madilim ang muka. Di ko maiwasang makaramdam ng kilabot at pagtataka. Ano kaya kakong problema ng babaeng yun sa akin? Napansin pala yon ng kapitbahay ko at bumulong siya sa akin. Napapansin daw niya na hindi ako bet nung bagong neighbor namin kasi ang bait daw nun sa kanila at sa iba pang kapitbahay.
panay bigay ng kung ano-ano. Pero bakit daw sa akin ay masungit? Okay lang ka ako yun. Walang problema sa akin kasi di ko din naman siya bet. At noon ko nga napansin na oo nga naman, parang kasundo niya lahat ng kapitbahay namin. Pero ang ipinagtataka ko lang, mula nang puntahan ako at bigyan ng ulam ng kapitbahay kong yun, ay hindi na niya ako uli binati. Pati na din yung ibang mga kabatian ko parang iniwasan na ako. Napailing na lang ako. Isang gabing pauwi ako, naglakad lang ako noon mula sa gate kasi hindi ako nasundo ng asawa ko dahil dumating ang biyanan kong lalaki. Malayo pa lang ako ay tanaw ko na ang bahay ng kapitbahay ko. Maliwanag at madaming tao. Sa isip ko ay may handaan siguro at tama nga ako. Diretso lang ang tingin ko nang matapat ako doon at kahit sa sulok ng mata ko ay may napansin akong kumakaway ay hindi ako lumingon. Narinig ko ding may tumawag sa pangalan ko pero kunwari wala akong nadinig. Halos kakapasok ko lang noon sa bahay nang may biglang nag-doorbell sa gate. Pagbukas ko ay yung babae pala. Nakangiti at may hawak na isang pinggang may takip. Iniabot sa akin. May handaan daw sa kanila dahil birthday ng asawa niya. Sa isip-isip ko, ano kaya ang nakain ng babaeng yun at mukhang bumait sa akin. Hindi naman ako talaga impakta kaya pinapasok ko. Pero nung nasa pinto na siya ay nakita niya si tatay. Napatitig siya dito tapos biglang umatras at nagpaalam. May mga bisita daw kasi sila kaya nagpasalamat na lang ako at nagpaabot ng pagbati. Sinusundan din siya ng tingin ni tatay. Pagtingin ko sa bigay niyang ulam ay natakam ako. Kaldereta yun at ang bango. Nung ilagay ko sa mesa para ihain ay bigla akong pinigilan ng biyanan ko. Huwag daw akong matakam sa masarap na putahe dahil baka daw patibong ito. May inusal si tatay at pagtingin ko uli sa pagkain ay napasigaw ako sa gulat at nabitawan ko yun. Naging mga bulate yung mga kaldereta at naggapangan sa sahig. Kilabot na kilabot ako. May masamang tangka daw sa akin yung babae na yun dahil sa inggit na hindi ko naman alam kung anong dapat ikainggit. Hindi na namin sinita pero binigyan ni tatay ang buong pamilya ko ng pangontra sakaling tangkain uli ng babaeng yon na Almira pala ang pangalan na gawan kami ng masama.